Kaya naimbag nga lakapsat. Ngayon ay share lang natin yung mga parts, mga accessories na binili natin at kung saan tayo kumuha. Ayan, ito yung mga butt stock natin, buffer tube, yung mga grip. Ayan, yun yung mga ginamit natin dito sa ating Phoenix na receiver. So isa-isahin natin kung saan natin siya binili at lagay na rin natin yung link sa baba para madali lang siyang mahanap. Ayan, so umpisa tayo sa kanyang scope. So ito yung scope natin, T-Eagle brand. So budget meal lang siya. Ayan, ang specs niya ay saan na? Ito. Wait lang. Ito yung kanyang specification. EOS 41644. Ayan, hanggang 16 yung kanyang magnification. Ito naman yung adjustments sa eyepiece. Ayan, iikot yan. Meron siyang indicator dito sa gilid. Tapos ito yung kanyang mga turret. So malaki kasi laki ng 20 peso coin. Ayan, so mas madaling hawakan. Ayan, malaki. So size pala ng tube nya ay 30mm. So malaki din. Hindi siya tulad ng ibang budget meal na scope na 25. Tapos maliliit yung ito turret nya. And then sa crosshair, yan, illuminated. So yung crosshair pala nito ay hindi siya floating dot, conventional lang na crosshair. Yan, pinaka basic. Tapos ito yung kanyang focus. Ayan, up to 10 yards or 5 yards pinakamalapit. Ayan, tapos 4 yung magnification niya na pinakamalapit. Ayan, so pwede siya sa mga malapitang target kahit mga 3 or 5 yards. Ayan, tapos ayan. So illuminated yung kanyang crosshair. May kasama na ring extension. Ayan. Tapos yung kanyang mounting ay low profile. Yung kanyang mounting. Tapos double nut. Ayan, double RN screw. Tapos malaki yung lock. Ayan, malaki. So yung link ay nasa baba. Next naman tayo ay sa ating receiver. So alam niya na, Phoenix. Ayan, message lang kaya sa kanilang Facebook page. Ayan, Phoenix Airgun Philippines. Ayan, so set na pala yan na binili natin, trigger at saka receiver. Ayan, so all stainless, internal stainless ang trigger, napakalambot. So adjustable yung ating trigger, yung kanyang lambot. So adjustable yan. Adjustable din ang ating hammer spring. So nandito sa ilalim yung kanyang spring. So adjustable. Yan, pwede nating lakasan. Then sa barrel naman, same, sa Phoenix din natin kinuha. Ayan, DBBR na 19 inch. So yan, brass barrel. Hindi naman siya compact na design, pero saktuhan lang yung haba para sa receiver natin na 4 inches. Yan, 4 inches yung ating receiver. So saktong sakto lang yung
haba ng barrel natin. Hindi masyadong mahaba, hindi naman siya ganun kaikli. Ayan. Okay, so ito pala yung mga accessories na unang binili natin dito sa ating unit na pang tactical. Ayan. So lahat siya ay online lang Ayan, hindi tayo bumili sa physical store. So online lang lahat natin nabili sa Orange app at saka sa Lazada. Ayan, Shopee at Lazada. So unahin natin yung ating battle tank na aluminum, 0.50 liter ang kanyang capacity. Tapos diameter ay 60 mm. Ang haba nito ay almost 12 inches. Ayan, mahaba. So ito magandang baunin kapag medyo malayo-layo yung ating lakad. Mas maraming shots. Higit 100 shots na yung nagawa natin dito sa ating ayan, Phoenix na laruan. So sa Orange app natin to nabili. Ayan, link nasa baba. So same din yung ito nandito, same shop, yung ating 0.30 liter, same diameter 60 mm, mas maliit lang to. Ayan, ito yung kanyang difference sa haba. Then next tayo sa regulator. Ito yung lumang regulator natin na nakasalpak sa Betagans. So tinanggal lang natin dahil ito Taiwan rig. Yung dating gamit ng Betagans natin ay China. Pinalitan natin ng Taiwan. Then binalik natin yung China dahil pinaayos natin. So naging okay na yung China rig at binalik ulit natin dun sa ating Betagans. So ito yung pansamantalang ginamit natin noon. Ayan. Orange app din natin nabili. And Taiwan rig. So output natin dito ay 19. Ayan, 19. So palitin na kasi yung kanyang disc sa loob. Kinalawang na Tapos yung bolt dito nabali. Pero gumagana pa rin naman siya. Consistent pa rin yung 19 output. Yun nga lang yung disc niya sa loob. Medyo may katagalan na rin kasing natambak, hindi nagamit. So same shop nung binilan natin ng ating regulator na gamit natin sa ating laruan. Ayan. Taiwan rig din. So ito naman nakaset siya sa 1.8. So link nasa baba, description. So pagitignan na lang para hindi na kayo mahirapang maghanap. Next naman natin ay sa ating buffer tube. So hindi kasama yung ito adapter. Ito yung inclusion ng ating receiver, adapter para sa kanyang buttstock. So ito yung mumurahin lang na pang airsoft. Ayan, less than 500 pesos. So hindi kasama yung ito lagayan ng sling. So Orange app din natin nabili. So ito yung inclusion nya. Meron tayong lock nut dito. Tapos made of aluminum, napakagaan. Ayan, napakagaan. Next naman tayo ay sa grip. Ayan. So marami din to sa online. Mas mura. Ayan, mas magaan para sa mga compact build. Meron din siyang kasamang cover dito sa ilalim na hindi ko lang matandaan kung saan natin nilagay. So link nasa baba. Next ay yung ating buttstock na Python buttstock. So adjustable siya para dito. Yan, para sa gustong mag-build ng lightweight, magaan lang na unit. So napakaganda, napakagaan. Wala pang nasa 1/4 lang siguro to kilo or wala pa kasi napakagaan lang.
Ayan. So, link na sa baba. Ayan. Adjustable siya. Ayan, may butas na siya. Indicator. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Then, ito naman yung ating bipod. Ito yung latest na gawa nila. Ayan. Adjustable din. Height. So, nakakapakadaling i-adjust. Ayan, hilahin mo lang. Pag bibabalik, isil dito. Ayan. Yun. Ito, pinalitan natin yung kanyang dulo. Pinalitan natin ng rubber. Kasi minsan pagka nag-shooting tayo, plinking tayo, yung dati niyang pad dito sa ilalim ay plastic, tumatalon. Ayan. Lalo medyo malakas yung impact. So, tumatalon. So, medyo mahirapan tayo sa pag-zero. Kaya, pinalitan natin ng ayan, rubber. Para pag inatong natin, ayan, hindi siya masyadong tumalon. Lalo na sa recoil. Ayan. So, link na sa baba. Sa orange app natin to nabili. Ayan. Then, ito na yung overall. So, ito na yung ano natin, DIY natin na batstock tactical chassis. Ayan, so gumagana pa rin. Then, meron pa tayong additional na ito, medyo matagal na rin nating nabili. Ito yung railings sa ilalim. Ayan, 5 inches na railings, aluminum. So, iba-iba yung size. Meron ding 3 inches, 2 inches. Ayan. Ayan. Lagay na rin natin yung link sa baba. Ayan. Subukan pala nating timbangin. Ito yung tactical chassis natin na setup. So, sama natin yung bipod. Sama natin doon. Timbangan natin yung setup na yan, then i-compare natin yung timbang ng itong setup na to, tactical. Ayan. Try natin dito sa ating timbangan. Try nating ipatong itong ating tactical chassis na setup kasama ang bipod. Ayan, lahat na with scope. Ayan, so umabot siya ng almost 5 kilo. Ayan, almost 5 kilo yung timbang niya. Yung full set natin sa, ayan, kasama na yung silencer, bipod, scope, at yung tactical chassis natin. Ayan, almost 5 kilo. Konti lang. Ayan. Siguro nasa 1/8 yung kulang para maging 5 kilo siya. So, next naman natin, setup natin ito. Balik natin yung dating setup natin. Okay, so, naibalik na natin. Napakadali lang siyang assemble. Puro bolt lang naman. Ayan, plug and play. Walang kahirap-hirap na i-assemble. So, timbangin natin. Ito yung timbang niya sa ganitong setup. Ayan. 4 kilos and 1/8.